Mga brothers, ito yung motorsiklo na utilitarian use pero modern classic vibe ang datingan. So mga brothers, welcome back sa ating exclusive review dito sa mga motor ng Monarch Motorcycle dito sa Lapu-Lapu, Cebu. Alamin natin ang specs and features ng motor na ito and also i-test ride na rin natin itong bagong Cub 110 nila. Mga brothers, let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Ang Cub 110 na Monarch Motorcycle ay merong 8.7 horsepower at 8,500 RPM na duluhan, habang kaya naman umarangkada ng 9 Nm of torque at 7,000 RPM na merong 113cc, single cylinder, single overhead cam na may dalawang valvula na air-cooled ang cooling system nito dahil mababa lang naman ang compression ratio ng motor na pumapalo lang ng 9.3:1. 4-speed semi-automatic nga pala ang cambio nito na rotary ang pattern na merong kickstart and electronic starting at kaya nga pala nitong magkarga ng 4 liters of gas sa kanyang fuel tank na merong 45 km per liter in fuel consumption ayon sa claim ng Monarch Motorcycle. In dimension, we have a 1,850 in the length, 660 in the width, and 1,070 in the height in millimeter measurement. At meron nga pala itong 1,246 mm na wheelbase. In braking system, naka-disc brake ang harapang gulong nito habang naka-drum brake naman ang likuran. Suportado naman ang Cub 110 ng conventional telescopic fork sa harapan and dual shock suspension sa likuran na fully adjustable. Isa pa sa nagpaangas dito ang projector LED lamp nito na headlight with the daytime running lights na rin yan. At nandun na rin mismo ang digital meter panel ng motor at samahan na rin ng USB charging port sa manibela with the front carrying rack na rin para sa mga dalahin nyo. Binubuo nga pala ng bulb lamp ang turn signal lights nito and also ang kanyang taillight. Ahem! Bike fitting mga brothers para dito sa Cub 110 ng Monarch Motorcycle. Makikita nyo naman yung ngiti ko. Ibig sabihin, maganda yung ngiti ko, maganda yung bike fitting natin dito. Bakit ko nasabi yun mga brothers? Dahil meron na siyang 750mm na seat height. Napakababa po. Para ka lang dito naka-cruiser bike. And for the reference, I'm only 5'4". May tatayo pa nga ako. Ayan o. Oh. Diba? So kung mga 5 flat kayo rito, 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", o katulad ko, 5'5", siguradong hindi kayo mahihirapang sakyan ang motor na ito. And also kung matangkad ka naman, okay lang. Ayan, no? May room pa naman, no? Diba? Kung ganyan kahaba yung hita mo, okay pa rin, may room ka pa rin. Kabilang side, o diba? So atras ka lang din dito. Ayan. And then for the ground clearance mga brothers, 145mm po ang ilalim niya. So above minimum naman siya. At syempre pagka above minimum, so sa mga kalsada rito sa Pilipinas, kayang-kaya pong ma-overcome nitong Cub 110. And for the weight mga brothers, 86 kg na dry weight. I guess kung mapupull tank ito, baka pumalo ito ng mga 88 o 89. So napakagaang po ng isang ito. So madali po natin siyang maneuver, lalong-lalo na sa mga traffic, sa mga parkingan na masisikip, and also sa mga iskinita kung doon kayo nakatira, especially dyan sa Manila, may mga looban, madali nyo po itong masingit-singit sa mga ganong senaryo. And also, for the riding gesture natin dito, upright po ito. Eto, gusto ko na to, hindi na ako mag-a-adjust ng manibela. Saktong-sakto ako. Kung reach na 20 inches, tingnan nyo naman. Diba, loose yung aking braso, that can give me some comfort during ng ride. Alright, so turn radius malaki rin. Ayan, oh, hindi tayo mahihirapan magmanubra. Diba? Gusto natin alisin sa mga parking na masisikip kahit hindi na tayo bumaba sa motor, no? And also yung mga kababaihan natin dyan na susubok ng ganitong klaseng motorsiklo, sigurado po hindi kayo pahihirapan, no? And also ang kanyang baon ng shocks, feels ko dito parang Axis 125 din, napakalambot. I guess parang nakadesign ito para isa lang sa isang off-road riding. Yan, no? Kung sakaling may dadaan nyo to sa lupa, siguradong bibigyan kayo ito ng swabing play pagdating sa suspension system. And again mga brothers, bike fitting, approved po ito ng Sort Moto. Alright mga brothers, fired out na natin itong Cub 110. Okay, semi-automatic po ito, dagdag bawas ang kanyang pattern, no?
Ayan, bawal muna natin mga brothers, no? Tignan muna natin yung kanyang handlebars dito. May USB charging port, digital meter. Yung ganitong approach parang Italian to eh. Nasa mismong speed meter yung yung pinaka headlight natin, no? Pero gustong-gusto ko yung headlight niya. Projector lamp, tsaka daytime running light, tsaka makakita ng ganyan. 'Di ba? Tapos yung presyo, affordable. 'Di ba? Sa Monarch lang 'yan. Wow. Naririnig nyo ba ang rumbling? Oh. Okay, go, go. Slow speed! First impression ride dito sa Cab 110. Once again, maraming salamat, Skygo and Monarch Philippines. Okay, same principle pa rin ang ating test ride dito, no? Okay, ayan. Segunda. Alright, yung pattern ng cambio niya mga brothers, medyo nalilito pa ako, pero I guess dagdag bawas to yung pattern niya, no? Okay, so since isa itong utilitarian na motor mga brothers, o yung tinatawag nating pang point A, 5 point B, ang advantage kasi nito ni Cab 110 is yung forma niya. Kahit utilitarian siya, masasabi mo okay itong motor na to, formado. Ang kanyang riding gesture dito sakto sa akin, no? Sa reach ko na 20 inches. Tapos yung feels ng foaming goods, malambot. Gusto ko talaga yung mga triangular na approach ng upuan mga brothers, kasi it can give you some comfort. At the same time, nagsasabay siya sa bounce ng suspension. Yun naman yung gusto ko sa kanya. Alright? And sa shifting, okay naman. Hindi naman sobrang lambot, di rin naman sobrang tigas, no? Dahil nasa braking period pa ito, and also bago lang to. Tayo lang po ang gumamit nito mga brothers, no? Ayan, no? Alright. And also, yeah, ang feels ko rito sa floorboard niya, may konting vibration lang naman. Tumatakbo tayo ng 40. Alright. And then ang ating vibration sa handlebar, sakto lang naman, no? May, sa floorboard kasi nandun yung mismong makina niya eh, kaya may vibration niya. Pero dito sa upuan, konti lang naman, hindi naman sobrang lakas, sakto lang naman. Yeah. So sa ating impression ride dito, no, o sa ating riding ergonomics, goods na goods ito. Tsaka yung comfort nandito, no, hindi naman tayo nakayuko, ma-upright tayo, loose ang ating braso dito kay Cab 110. Kaya pala bumenta kagad dito, no doubt. Alright, good, no? Actually, ang nimble niya, ang gang niya, talaga naman, for the weight kasi parang alam ko mas mababa, magampa ata siya sa XL100. Kasi si XL is 89, 90. Ito nasa 86. Pero pag naka full tank, baka halos kasi bigat na rin sila ni XL100, no? Ayan, no? Tsaka gusto ko yung style niya. Pwede may rack sa unahan, itanggal yung upuan sa likod, pwede ka rin magsabit, o pwede ka maglagay ng mga dalahin mo. Ito naman yun. Tsaka gusto ko to, tawag ko rito lunch bag eh, mga brother. Ito, may tatanggal yung takip niyan. So yeah, pwede nyo siyang lagyan ng gamit, inuman tubig pagka sinubukan ko nga, sakto yung cellphone ko eh. Tapos may USB charging port ka pa, di ba? Saan ka pa? Tapos yung switches mo parang sa mga Pantra bikes. Ito gusto ko to, makunat to eh, hard plastic ito eh. Kaya sigurado nga magagamit nyo to sa mga magagamit nyo to ng pangmatagalan. Alright, sarap po. So ano pa lang tayo first impression pa lang mga brothers, riding ergonomics pa lang po tinatalakay natin. So ngayon naman, subukan natin siya sa mga cornering and suspension niya. Yung feels ko sa suspension niya, kung paano mag-perform si Axis 125, halos same din itong Cab 110, no? Medyo stiff lang sa likod, no? Tsaka sa unahan, at for me given naman yung kasi sa itong budgetarian na motor, diba? Hindi naman natin pwedeng ipilit, no? And therefore, meron naman mga nabibiling upgrades na shocks. So, hindi naman siya deal breaker for me. Ayan, let's go tayo. Matagal naman yung truck eh. Ayan, medyo bigyan natin ng konting rito. So, ang pattern po ng cambio niya is down ang speed. Baliktad eh. And then, pag inap mo, magbabawas ng cambio. Alright? Manimble siya mga brothers. Lightweighted kasi to. Ayan o. Makita nyo naman, madali siyang maisayaw. Wala rin siyang laban pag lumiliko. And siyempre sigurado dahil manipis yung gulong,
Hindi naman malikot naman yung sobra yung manibela niya. Ito naman yung gusto ko dito sa motor na ito. Kasi meron iba, sobrang nipis, malikot na siya. Pero itong Cab 110, hindi pretty stable. O yun, oh. O, di ba? Goods na goods, oh. Sarap pa. I-enjoy ako. Para ako dito mga naka-Cab C90, mga Honda Cab. Ganun yung feels ko sa kanya. At saka hindi naman masyadong ma-vibrate yung motor. Hindi katulad sa XL100 sobrang vibrate. Ito hindi eh. Kahit na high revs mo siya, okay lang. No. Oh, goods na goods, oh. Ayan, oh, pagka nililiko natin yung motor, okay din eh. Ayan, oh, liko natin dito. Cornering, oh. Effortless, suabe. Oh. Ayan, oh. 'Di ba? Kaya naman na para sa akin itong motor na to, goods na goods. Oh, tsaka suspension, okay na sa akin, hindi naman ako maselan. Pero kung maselan kayo, pwede niyo palitan ng mga upgrades ito, no, sa suspension niya. So ngayon mga brothers, check natin na mabilisan yung preno. So again, naka-drum brake tayo rito sa unahan, naka-drum brake din po tayo sa likuran, alright? So yan lang po ang ating preno dahil isa po itong budget na motor. Pero subukan natin siya mag-brake ng 30, 40, 50. No, hindi tayo naka-disc brake eh, kaya ganun lang yung gagawin nating style ng preno, no? So tingnan natin kung meron sa likod. Ayan, 30, brake, stop, no? Malalim yung preno sa likod pero okay lang kahit mahina yan. Ang pinaka-priority natin yung unahan. Ilang segundo kaya yon? Subukan natin siya ng 40. Tingnan natin kung mapu-full stop. Full stop, ilang segundo siya. Brake, stop. Alright, ilang segundo kaya yan mga brothers. For the last 50 naman, ako kasi mga brothers, I find out pagka mga naka-drum brake lang, wag natin siyang patakbuhin ng 60 kasi baka maaksidente naman tayo. 30, 40, 50 lang natin i-check yung preno niya, since hindi naman din kasi kalakasan tong motor na to eh. 50 tayo. 50, brake, stop. Alright. Okay, performance ng preno para sa akin, hindi naman ako nag-expect na something special sa preno niya. So maganda naman yung preno, especially dito sa unahan. Okay naman, responsive siya. At malalim yung preno dito sa likod. I guess bago kasi ito, yung preno need lang ng adjustment. Pero yung kapit ng preno at saka yung kapit ng gulong, okay naman, nagmamatch naman sila, which is good, no? Malakas yung preno sa unahan, so which is can give you some magandang performance pagdating sa preno. Alright, so ngayon balik na natin ito. Well, Cab 110 goods, no? And hopefully hintayin nyo po yung mga full review po natin sa mga motor ng Monarch at Skygo. Since ngayon po mga brothers is binigay ko lang po sa inyo is initial impression lang po, so mabilisang ride lang, and then diniscuss ko sa inyo yung specs and features. Alright, for the recommendation mga brothers on the wheels, etong motor na ito, kung ikaw yung tipo ng rider naghahanap ng tawag dito, budget na motor, tapos mahilig ka sa classic approach na motor, eto yon. At marami kang pwedeng gawin sa kanya. Pwede mo rin siyang i-customize, pwede ka no? And then, I guess pwede mo itong i-off-road. Palitan mo ng mga dual sports. Kung wala kang budget para kumuha ng Axis 125, pwede na to. Bigyan mo lang ng upgrades, no? Pwede na rin. Kung ano yung nagagawa ng Axis, I guess kaya rin gawin itong Cab 110 ng Monarch, no? Yeah. And then, at the same time, itong motor na to, sigurado napakatipid. 110cc lang eh. Kahit carb type ito, baka pumalo ito ng 50 to 60 kilometers per liter na fuel consumption. So napakatipid niya mga brothers, no? No doubt para sa motor na ito. Kaya pala ito, hindi nila ito nilaunch sa Inside Racing. Bigla nila dinisplay sa mga shop ng Skygo, biglang bumenta. Now I know, no? Dito pa lang sa ating initial impression ride, napakaganda na ng pinakikita niya. Siguro lalo na pagka pinull review natin ito, sigurado bibigyan pa tayo nito ng magandang performance, no? Yes indeed mga brothers, nakita nyo po ang specs and features and also ang ating initial impression ride para dito sa Cab 110. Ngayon naman mga brothers, pag-usapan natin ang presyo. Sa cash price, meron po siyang 48,000 pesos na cash.
So kung kukunin nyo po ito ng terms o installment, magdi-DP lang po kayo ng 3,000 pesos. And for the monthly niya for 3 years, meron lang po kayong babayaran na 2,270. And once again, ang rebate po nila is 200 pesos pagka updated po kayong nagbabayad. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong maganda, sulit o affordable na Cub 110 ng Monarch. Ayan po, mag-comment po kayo ng yes sa ating YouTube and also sa ating Facebook. And syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan i-like ang ating episode. Malaking tulong po yan. At konting suporta lang naman din po yan, no? Libre po yan. Meron pa tayong ibang itetest ride dito na motor sa Monarch. Abangan nyo po yan, no? Sigurado po magi-enjoy kayo at hindi po namin kayo bibiguin. So mga brothers, ako po si Art. Ride safe and cheers!